Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Naku, matindi ho itong mga balitang nasaga po natin. Si VP Sara Duterte, nawawala na daw. Naku po, patay kang bata ka. Mukhang malupit yan ah. Mamaya papaliwanag natin kung bakit yan ang tila sinasabi ng ng Malacanang. Sabi kasi ng Malacanang asan daw eh. O mamaya hanapin natin. Baka na mahanap naman natin. At pag-usapan din po natin yung banta po ng Malacanang na kung saan binabantaan nila ang OFW kasi ang mga OFW daw, mga ingrata, wala daw kayong kwenta, kaya babawiin na daw yung tax di umano. Naku po, patay tayo dyan. Incentive na binibigay sa inyo ng gobyerno. O, may utang na loob pa kayo sa gobyerno ngayon. O, pag-usapan natin yan. So ito na nga po, pag-usapan natin itong unang-unang balita na ito na si VP Sara Duterte ay nawawala na. Totoo bang nawawala siya? Panoorin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Yan po ang buwelta ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. As I said noon, we're on this road to perdition. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Naku! Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? December of 20... Sandali. Basta ang alam namin kung asan siya. Hindi ko lang alam sa'yo kung ba't di mo alam. Kasi nawawala daw siya sa Pilipinas. Obvious ba? Obvious ba, madam? Obvious ba, madam, na wala talaga siya sa Pilipinas? Tanga-tanga mo naman kung hahanapin mo siya sa Pilipinas. Kita mo na nga kaliwat kanan ng interview sa kanya sa Netherlands. Tapos sasabihin mong, nawawala siya sa Pilipinas? Tanga lang, te. Ako nagtatanong lamang po, Ito tanong lang naman po to. Nakakatanga ho ba dyan sa Malacanang? Ano ho ba pagkain nyo dyan? Hindi, ako nagtatanong lang po, Ano ho ba pagkain nyo dyan sa Malacanang? Pulburon? Kasi nakakatanga na. Hindi, nagtatanong lang naman po. Kasi pambira ka, sasabihin mong siya nga yung nawawala dito sa Pilipinas. Sabay, obvious ba? Wala. Obvious ba? Di ba binigyan nyo nga ng yan? Ng travel permit? Kasi ang mga opisyal ng gobyerno, yan binibigyan ng travel permit bago yan makaalis. Actually, pagka ako, lalabas ako ng unang tanong sa akin hindi, walang biro. Mga immigration, unang tanong sa akin, nagtatrabaho po ba sa gobyerno? Sagot ko nga, mukha ba ako magnanakaw? Mukha ba ako magnanakaw? Ganun hindi. Biro lang. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat na nagtatrabaho sa gobyerno magnanakaw. Karamihan lang nasa kamera. Yun ang katotohanan, di ba? Anyway, ito, tuloy natin. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Mas lumala. Talaga, grabe. Grabe, ma-recruit niya ito sa Banateros kasi yung style niya na biglang public official, instead na magbigay ng magagandang balita, ang ginagawa niya, tinotroll niya mga Duterte. Marcos, ako nagtatanong lang sa'yo, Mr. Marcos. Talaga bang mahinang nilalang ka? Kailangan mo pa ng isang babae para i-troll ang mga Duterte? Nag-hire ka ba ng isang attorney na vlogger para lang banata ng mga Duterte? Kasi parang gano'n na lumalabas ngayon kaya napapatunayan tuloy na isa kang mahinang nilalang. Nagtatago ka sa quote-unquote palda ni Claire. Hindi Hindi literal yun, pero sinasabi ko lang ewan ko 'di ba? Dami nga nagsasabi ang nagdidesisyon daw di umano yung asawa mo. Pati ba naman ng pagtatanggol sa iyo, babae pa rin. Talagang mahinang nilalang kanya, pagagayang ka. Alam mo yung hindi naman siya tayo pero alam naman natin yung may nakikita tayo sa mga labas-labas, di ba? Pag makikita natin, pag malakas ang dating ng asawa, yung maputak, mga ganun-ganun, maputak sa mga tao.
Hindi, marami tayong makikita yun sa publiko yung bida-bida yung asawang, papansinin mo yung asawa nilang lalaki na nanahimik lang sa isang tabi, parang hiyang-hiya doon sa asawa nilang madaldal na feeling entitled. May mga ganyan Dami ko nakikita niyan sa mall yung asawa nilang babae, bida-bida. Lahat inaaway, lahat ng para bagang lahat kailangan siyang pagsilbihan, mula sa waiter, mula sa sales lady, kailangan siyang pagsilbihan. Pag hindi siya pinagsilbihan, magagalit siya. So ang ingay niya, putak siya ng putak. May mga gayan di ba? May mga gayang mga nanay. Galit na galit. Feeling entitled, akala mo binili na nila yung mall, pati security guard kumakatabig. Talagang galit sila. Tapos yung asawang lalaki nandun sa tabi na sa corner, parang hiyang-hiya siya. Para bagang hindi niya kaya magsalita kasi yun nga, pag may mga ganyan, mahinang nila lang ang tawag dyan. Di nila kayang kontrolin yung bunganga ng asawa nila. Kasi mga bunganga ng mga asawa minsan, nager yan gumagana yan, talagang totoo. Pagka ganyan, asahan mo yung lalaki, mahinang nila lang yan. Pag under desire ang lalaki, gayaan ng babae. Para tuloy ganyan ang lumalabas sa Malacanang ngayon. Tila under desire na nga dun sa asawa. Sabi nung iba, allegedly, under desire ka daw nung asawa mong yung nawawala, si Lisa. Sabi kasi nila, nawawala daw Hindi ko rin alam bakit nila hinahanapin Hindi kasi alam mo, mga kababayan, alam mo ba may dalawang bagay lang na makaka-solve ng problema ng bayan natin? Dalawang bagay lang. Gusto mo ma-solve ang problema ng bayan natin sa lahat ng bangayan? Dalawang bagay lang. Una, ilabas nyo si Lisa Marcos. Bakit ilabas? Hindi kasi ang dami ko nakikita. Pag ako talaga hindi ako masyadong dun sa asawa. Kasi alam ko na yung asawa Wala akong pakialam dun sa asawa. Kasi pag balibaligtarin mo, lagi nilang sinisisi yung asawa, si Lisa Marcos. Okay ako doon, sige, sisihin nyo. Pero akin, ito kasi yung take ko dyan. Kahit malakas ang personalidad ng asawa, kung mahina yung lalaki, mahina talaga. So wag mong sisihin yung asawa. Kasi ang babae, may tendency, wag kayo magagalit. Pasintabi na ako sa mga nanay dyan. Mahal ko mga nanay, mga lola. Mahal ko yan. Pero pasintabi na, minsan talaga ang babae, maganon, madakdak, maputak, basta. Sa Pilipinas talaga, ganun Sa Japan kasi hindi Sa Japan kasi baligtad talaga babae medyo lang sila mga tahimik yan. Masunuri sa lalaki yan Sa Pilipinas, ang iingay talaga ng mga marami sa mga kababaihan. Talaga sila nagdedesisyon sa buhay ng pamilya. Hindi na sila ang ilaw ng tahanan. Sila na ang speaker ng tahanan. Alam mo ang problema? Hindi si babae. Ang problema dyan si lalaki. Hindi kayang kontrolin ng lalaki yung asawa niya. That's the problem. Kaya yan ang lagi kong marami sa atin na nagagalit kay Lisa Marcos. Okay, sige, magalit kayo. Walang problema sa kanya. Wala akong pakialam dyan. Pero kung ang lalaki ay magaling magkontrol, kaya niyang patahimikin, kaya niyang kontrolin yung asawa niya. Halimbawa, si Rodrigo Roa Duterte. Kita ninyo kung gaano katapang si Anilet? Ang tapang ni Anilet. Don't tell me, hindi rin matapang yung nanay ni Sara Duterte. Isa ding matapang yun. Itsura pa lang. Mukhang Espanyol na datingan Pero German daw yun di ba? So ibig sabihin, matatapang yung mga yun. Nakita naman natin si Hanilit kung gaano katapang. Kaya nga naman na ni Kitty. Pero bakit sila hindi malakas ang personalidad sa publiko? Pansinin ninyo. Bakit nung panahon na si Duterte ay presidente, tahimik? Wala kayo narinig sa mga asawa tuloy, pangit pakinggan. Pero ganoon talaga wala tayong magawa. Tanggapin na lang natin yon. Wala tayong narinig sa kanila. Bakit kanyo? Kasi nga po, matikas si Duterte. Matapang tao. Kayang kontrolin ng pamilya. Ganun siya. Kahit matapang ang asawa niya, pag sinabi niyang stop it. Hello, Marcos. Kaya mo yon sa asawa mo pag sinabi niyang stop it? Gago! Bantakin mo si Cheese Escudero nga pinahawak ng champagne glass di ba? Ikaw pa kaya?
Sabi siguro nung asawa, ikaw pa? Ha? Ikaw? Gusto mo sampaling kita? Walang gano'n. Na-imagine ko lang, kunwari. Halimbawa, imagination lang naman ho ito, katang-isip lamang. Kunwari, mga kababayan, si Marco sabi ni Banat Bay, kailangan ko daw maging strong, maging matikas. Kaya ikaw, huwag kayo magdidesisyon sa buhay ko, ha? Ganon? Sige, ganon. Gagano mukha siguro ni Marcos. Hindi na mabiro ito. Ito si Banat Bay kasi gago eh. Hindi na mabiro ito si Lisa. Hindi. Imagination ko lang naman po yan. Naikwento-kwento lang yan. Walang ganyan naganap. Ha? Baka sabihin na naman yung fake news ka. Banat Bay. Hindi, walang ganyan naganap. Kahit may balitang sinapak siya, walang ganon. Walang ganong naganap, okay? Baka sabihin na naman nila, asan na ebidensya mo? Wala ka naman ebidensya. Hindi ko nga sure eh. Basta may nakita lang ako, hindi ko sure kung totoo yun, ha? Ngayon pa man, mga kababayan, dito sa pagka-hire kay Claire Castro, the USEC, ha? Dito, yung pagiging balakatak ng bunganga niya, yung pagiging palingkera niya, alam mo, hindi maganda tignan. Parang ang lumalabas, kumuha ng attack dog tong presidente dahil mahina siya. Kumuha siya, at hindi niya kaya kasi makipagbangayan sa mga Duterte. Hindi niya kaya ang utak ng mga Duterte. Kaya kumuha siya ng isang babaeng maingay. Babaeng bulak. Alam mo yung kasi alam mo, minsan kasi sa awayan, hindi naman kailangan ng logic dyan eh. Sa awayan, hindi kailangan ng logic dyan. Bunganga ang kailangan dyan. Kaya kinuha nila siguro si Castro. Di natin alam kung bakit kaya gano'n ang... Tignan nyo yung mga hirit niya dito, ha? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Tingnan mo, ha? Ang tanong sa kanya, anong komento mo? Tingnan mo kung gaano ka yung utak nito, utak biya. Ha? Ang tanong sa kanya, ano masasabi mo sa komento na tayo ay dumadaos-dos na yung kasi yung parang summary ng sinabi ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kaya nga merong God Save the Philippines. And he cites evidence. Halimbawa, yung pagtaas ng presyo, yung pagdating sa budget. Nag-cite po siya ng mga ebidensya ng mga tinakil niya yan. Kaya ang sabi niya, di ba, kaya nga sabi niya doon sa speech niya, like, doon sa sinabi ko nung nakaraan na God save the Philippines, kasi nga ho, kaya pabagsak na ho tayo. Makikita ho natin yan, kaliwat kanang nakawan. Ngayon, meron na naman bagong laglag bala dyan sa airport. So, kaliwat kanan ng pagbagsak ng, ng ating bansa. Yun yung punto. Anong sagot nito ni Claire? Hindi ba mas babagsak ang ating bansa kung siya ang umupo? Politiko ka, Claire? Politiko ka? Sana sinabi mo, ipagtanggol mo yung presidente mo. Hindi kasi ganito naman ang nangyayari sa ating bansa. Tumataas ang ganito, tumataas ang ganire. Mga ganito ang ito ang nangyayari. Ito mga good news. Siguro, maaring hindi lang nakikita ni... Dapat ako nalang spokesperson anak ng wewe, di ka marunong. Hindi, dapat ganun eh. That's how to defend or that's how you somehow debunk yung sinabi ni VP Sara Duterte by saying, di ba ho, ito yung mga nangyayaring proyekto, ito po yung mga natapos natin, at ito po ang ginawa ng presidente, ito po yung kanya mga bagong binuksang proyekto ngayon, tinapos na proyekto mula nung ganito, at ito, hindi po ba na sa tingin ninyo na pag siya ang naging presidente, mas lalong babagsak ang Pilipinas? Tanga ka lang, hindi ako nagtatanong ha, tanga ka ba? Hanggang ganyan lang ang kaya ng utak mo? Hawakan mo nga tenga, hawakan mo nga tenga, sige nga, hawakan mo yung tenga, ganon? Hindi po ba dapat sana magbigay kayo ng dahilan kung bakit hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Kung siya umupo, wala din yan, bagsak din yan. Mas bagsak pa yan pag siya daw po. Alam mo yung utak mo, sorry pasensya ka na. Ito yung opinion ko lang to Yung utak mo parang nabubulok na ho dyan sa loob ng Malacanang. Ano ba ang usok dyan? Ano ba simoy ng hangin dyan? Hindi ako nagtatanong, ano ba simoy ng hangin dyan? Kasi maaaring maraming simoy ng hangin na nakakabagal ng utak.
Oh, di ba? Di ba? Oh, marami diyan sa Amsterdam, marami nun eh. Tsaka sa ibang bansa sa Amerika, yung usok na yun, pagka nalanghap mo yung babagal utak mo eh. Hihina utak mo eh. Di ba? Hindi ko alam kung ganyan ba yung usok na o yung hangin na umiikot dyan sa loob ng Malacanang. Na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino. Inuuna na naman sa bago. Ito na naman yung mali niyang konsepto na inuuna daw ba yung pagsilbi sa isang tao. Ate, ayoko talaga magmura pero napapamura pa ako eh. Magbasa ka nga ng konstitusyon natin. Ano ho ba ang papel ng isang vice president? Siya ho bang mamumuno? Hindi ko magets eh. Ano ho ba ang trabaho ng isang vice president? Kailangan may mga proyekto siya? Kailangan maggupit-gupit din siya ng mga ribbon? Kailangan mag-ano-ano siya? Yun po ba ang trabaho ng isang vice president? Di ba po ang trabaho ng ang vice president, it's to make sure na she is or he is healthy, capable, protected, secured, so that whatever happened to the president, ready siya. O kaya naman, while sitting down sa opisina, mag-aral siya para pag nawala ang presidente, sana, hindi, parang ganun, pag nawala, di ba? Pwede siyang pumalit at handa siyang pumalit. Yun ang trabaho ng vice president. Hindi ho yung sinasabi ninyo na parang tilang gusto nyong pagtrabahuhin siya. Nagagawin niya dyan sa Pilipinas. Tsaka sa bagay, yung gobyerno ninyo ang illegally nag-tawag dito, nag-extra, sabi nga extrajudicial lang pagdala sa dahig. So, siyempre, kailangan naman niyang tulungan din yung tatay niya. Ano ba? Kamusta ba ang relasyon yun ng tatay mo? Hindi, ako, Claire Castro, nagtatanong lang ha. Ba't parang wala kang puso sa tatay? Kamusta ba ang relasyon yun ng tatay nyo? Kasi para bagang para bang, ewan ko sa'yo, parang baliwala sa'yo tatay mo eh. By saying na, di ba, dapat hindi siya nagsisilbi doon, Kita mo na nga nangyari, ginawa ninyo sa tatay niya eh. Tapos ganyan pa reaction mo. Kamusta ang relasyon mo sa tatay mo, Ning? Anong sa tingin mo relasyon nyo? Kaya baka ganyan ka? Na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Umaasa sa kanya bilang vice-presidente? Ano ba asahan natin? Sige nga ho. Abogado ka, di ba? O unless abogado ka, di ba? Magbigay ka nga ng batas na inaasahan ng bawat Pilipino sa kanya bilang presidente. Magbigay ka nga ng batas kung saan sinasabi kung ano ang kanyang responsibilidad sa bawat Pilipino. Bigay ka nga ng batas. Sige nga. Abogado ka naman, di ba? Don't tell me, nahawa ka na talaga kay Libayan, di ba? Magbigay ka nga ng batas na trabaho niya na hindi niya nagagampanan ngayon dahil nandun siya sa dahig. Sige, kung talagang magaling ka. Pero isang bagay ang sigurado ko sa'yo, Claire Castro. Alam mo ko, ano? Lahat ng sinuka mo, kinain mo uli. Para mo nga sinuka, pinulot mo, kinain mo uli. Nilagay mo pa sa pinggan, hinalo-halo mo pa, tapos tsaka mo kinain. Oh, bakit? Dati, intindi ng banat mo kay Marcos eh. Ngayon, grabe, tutang-tuta ka ni Marcos. Para nagtatago sa palda mo si Marcos, ha? Figurative, ha? Para kabagang lahat na sinabi mo nung kay Marcos, wala na. Dito mo malalaman talaga ang tao. Dalawa lang yan. Sa tingin ko, mamili ho kayo. Sa tingin ko lang ho ito, mamili ho kayo. Dalawa lang yan. It's either for the money, sahod. Kasi alam mo naman, mahinang abogado. Pag mahinang abogado, konti kliyente, mababa sahod. Or for the fame. Siyempre, pag ikaw naging spokesperson o tagapagsalita, araw-araw ka nasa telebisyon. Araw-araw ka. Pag bumanat ka kay VP Sara Duterte, araw-araw ka. Feeling ko kasi yun isang dahilan eh. It's not the money. Feeling ko, pinapataas lang niya yung branding niya. Kasi every one of us has its own branding. Ano yung branding na yun?
that's the thing that we sell to people. Yung brand mo na yun. I think pinapataas niya yung kanyang branding by criticizing the Duterte with the seal of Malacanang. Mantakin mo, ikaw ang quote-unquote spokesperson ng hindi siya spokesperson, iba tawag siya kanya parang press officer. Pero gayon pa man, ikaw ang humaharap at ikaw ang tagapagsalita ng Malacanang. Ikaw talaga nga naman, pagkatas ito mawala sa kapangyarihan, tataas ang nito ang acceptance fee nito bilang abogado. Kasi nga naman, sikat ka, di ba? Bakit? Araw-araw ka ba naman sa television? Araw-araw ka ba naman lumalabas sa social media? Araw-araw ba naman binabati ko sa mga Duterte? Kahit alam mo ng mali, alam mong, hindi, okay lang yan. Kasi mga tao, kasi ganito ang ang marketing strategy. Ang mga tao, madaling naman makalimot yan ang sasabihin mo, gagawin mo. Ang maaalala lang yan, yung mukha mo. Or yung pangalan mo. Ika nga, name recall. Name recall yan. So, kung gusto niyan tumakbong bilang whatever position in the future, yung mukha niya at saka yung name recall niya, tatak na yan. Yung mga sinasabi niya ngayon, wala yan, walang kwenta yan. Feeling niya makakalimutan ng tao. Kasi ganoon dati. Okay? Dati, madaling makalimot ang tao. Well, halimbawa ko na nga lang sa inyo, yung pamantakin mo, sinuka na natin, ibinoto nyo pa. Tama, mali. Ang dali nyo makalimot Wala pa sigurong 50 years, nakalimutan nyo na kagad yung ginawa ni Marcos Sr. Hindi, totoo. Yan yung mga Pilipino. Pagkatapos sinuka si Marcos, tapos itapon yung buong pamilya sa ibang bansa. Ngayon, binoto ninyo. Tanga-tanga, di ba? Kasi nga po, madali tayo makalimot. Pero the name itself, imagine mo, sa dami ng ginawa ng mga Marcos na sumablay, mga maling ginawa ni Marcos noon, lahat yan nakalimutan. At ibinoto si Bongbong Marcos. Dahil tinulungan ni BP Sara Duterte. Di ba? Mantakin niya yan, Mantakin niya. Kaya sa tingin ko, itong ginagawa ni Claire na para sa kanyang selfish gain yan. Sa tingin ko lang, selfish gain yan para sa kanya, para siguro in the future, pag wala na siya sa posisyon, sikat na siya. Yun nga lang, ang pinagkaiba kasi, noon at ngayon, yung noon, hindi mo madaling hanapin yung mga sinabi mo. So, makakalimutan ka agad ng tao. Ang pinagkaiba ngayon, may social media. Everything that you say in public, it is recorded. Kaya ngayon, yung credibility niyan, wala. Alam nyo kung bakit? Ang dami niyang videong lumalabas na sinisiraan niya si Marcos noon o binabanatan niya si Marcos noon sa kanyang vlog o sa kanyang istasyon. Kung ano mang istasyon, nakalimutan ko anong istasyon yun Basta binabanatan niya. Tapos ngayon, pinupuri niya, kulang na lang halikan niya yung tumbong ni Marcos. Ganun ang problema, so social media, recorded lahat yan. Ilalabas ng tao yan. Naglalabasan tuloy sa TikTok. So, yung credibility niyan, wala. Sunog, ika nga. Sunog ang kanyang credibility sa taong bayan. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon, maniwala kayo, wala. Kaya lang nandyan yan kasi nga, pasikat lang. Akala niya sisikat siya, yung pala, ang kakasikatan niya na siya ay isang abogadong walang prinsipyo. Di sikat ka na, Claire, bilang isang abogadong walang prinsipyo na pag ganun-ganon, pabaling-baling. Para kasi gadon. Tama, mali. Hindi, di ba? Di ba? Tuloy natin. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PISE para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Tingnan mo Office of the President ang nagbigay sa kanya ng authorization. Kasasabihin nito, asan ba siya sa Pilipinas? Wala siya sa Pilipinas. Asan siya? Asan siya?
Kayo nagbigay ng authorization eh. Sus, Ginoo. Obligasyon po niya maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Alam niya talaga. Kaya nga siya nandyan eh. Alam niya na hindi naman na kailangan siya magtrabaho, may presidente. Unless wala ho si presidente. Hindi. Ako, doon sa mga vlogger na mga tanso na hanap kay VP Sara Duterte, tanggalin niyo yung presidente. Sige, tsaka niyo hanapin. Okay ako dyan. Diba? Parang sa akin, tanggalin niyo muna yung presidente, tsaka niyo hanapin. Kung nandiyan ang presidente, hindi niyo kailangan hanapin ng vice president. Reserba lang siya. Reserba lang ang vice president. Ba't niyo hinahanap? Ano ang problema niyo? Diba? Hindi ko mag-gets eh. Bakit nyo hanapin ng isang taong reserba lang? Diba? Alam mo, simpleng-simple mga kababayan. Marami sa inyo may kotse. O kaya motor. Halimbawa lang, may spare tire ka. Spare tire ang vice president eh. May spare tire ka. Hahanapin mo ba yung spare tire mo habang yung gulong mo ayos naman? Unless hindi ayos yung gulong mo. Unless butas yan. Unless hindi na mapapavulcanize yan, hindi na maayos yan, unless sumabog ay, sabog, hindi, sumabog, iba yung sabog sa sumabog, ha? Linawin ko lang, iba yung sabog sa sumabog. Hindi, di ba ho? Unless ho, sumabog yung gulong, pangit talaga pakinggan, sumabog. Hindi, di ba? Tama naman, sumasabog kasi yung gulong, minsan, lalo na ho sa mga motor. Pag sumabog ang gulong, tsaka ka lang ngayon, hahanapin mo spare tire. Asan na yung spare tire natin? Nilagay natin, kabit natin. Ganon. Hindi ka maghahanap ng spare tire kung hindi pa sabog yung gulong. Wala akong sinabi Ang pinag-usapan natin dito, gulong. Hindi ko sinasabi yung presidente ang sabog. Ang sinasabi ko yung gulong ang sabog. Pag sabog ang gulong, talagang hanapin mo yung vice president. Anak kayo ng wedding, Ano ba namang analogy mo, Banat Bay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.